Welcome back to my YouTube channel. This is Lay, ang inyong kachika dito sa Milan, Italy. So for today's content, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang tungkol sa sahod versus gastos dito sa Italy. Dahil according sa monthly report ni YouTube, ang most viewed video ko ay regarding nga dito sa sahod versus expenses na ginawa ko noong 2019. And since 5 years ago na yon, kaya gagawa ako ng updated version dahil tumaas na nga ang mga bilihin. So ano-ano nga ba yung mga basic monthly expenses? So syempre, ang unang-una namin talagang pinaghahandaan ay ang bayad sa bahay or yung upa namin sa bahay. Magkano nga ba ang aming upa sa bahay? So, yung sa amin ay 750 monthly. Kasama na doon ang spesa condominiale or yung tinatawag na condominium expenses. Dahil dito sa Italy, nagre-range ang bayad ng upa sa bahay between 500 pataas. So, depende na yon kung maliit ba yung bahay mo, studio type, bilokale, ilan yung kwarto, kung gaano kalaki, syempre, mas mataas din yung babayaran mo. So, kung i-convert naman natin siya sa peso, nagre-range siya ng 30,000 pataas. So, minsan 30 to 80, depende kung gaano nga kalaki yung bahay mo. So, katulad sa Pilipinas, ang second expenses namin dito ay yung electricity or bayad sa kuryente. So, minsan, every 2 months dumadating yung bill, pero yung sa amin kasi monthly. Pero last month, ang binayaran ko lang ay 8 euro. Siguro dahil nga matipid kami sa kuryente, at saka maghapon naman kasi talagang walang tao dun sa bahay dahil nga nasa trabaho kami at nasa school naman si Kiel. So, ang kuryente nga dito ay nagre-range din. So, depende sa paggamit mo. Pero yung iba, nagbabayad talaga sila ng malaki. Nagre-range from 50 to 250 or minsan mas mataas pa. Dahil nga sa mga appliances din na ginagamit natin. So, ang next naman ay yung gas. Pero yung gas kasi dito, hindi katulad sa Pilipinas na gasol or yung binibili natin na tangke. Dito nakalinya yung gas. Parang kuryente din, may linya siya. So, ang binabayaran naman namin doon, every 2 months kasi yung gas, dumadating yung bill. So, nag-range naman siya from 40 to 55 euro. Ganun yung binabayaran ko ha. Pero dun sa iba, mas mataas yung binabayaran nila. So, syempre, depende pa rin sa paggamit mo. Dahil kami naman, hindi naman din kami masyadong magamit ng hot water. Pagka lang winter kami gumagamit talaga ng hot water dahil pag naliligo at saka pag naguhugas ng pinggan. Pero pag summer naman kasi, parang Pilipinas lang din yung tubig. So, carry namang ipampaligo namin yun. Kaya medyo matipid na rin. If ko-convert naman natin 2 peso, ay ang gas at kuryente, mga nasa 2,000 pesos pataas. So, depende sa paggamit mo. And yung susunod naman na pinaka-importante rin sa amin monthly ay yung load ng aming cellphone. Magkano ba ang load namin? So sa aming mag-asawa, 20 euro each ang aming load. So 40 euro yung ginagastos namin monthly sa aming load. At yung iba naman ay meron ding internet connection. Wala kaming internet connection dahil ang ginagamit namin ay yung aming data sa aming phone. Dito maganda yung internet service. Hindi katulad sa Pilipinas na kapag nag-monthly ka tapos ang gagamitin mo is yung data, medyo mahina yung connection. Dito kasi maganda yung connection, malakas, para ka na rin naka-wifi. Kaya naman hindi na rin kami nagpakabit sa bahay ng internet ay dahil nga wala rin naman kami maghapon. So, sayang lang. So, doon na lang kami sa cellphone nag-i-internet. And pwede rin naman kaming gumamit ng hotspot para sa aming TV pag manonood ng Netflix. So, yun.
So, kung i-convert nga natin sa Philippine Peso nga naman, 20 euro is 1,200 each. So, nasa mga 2,400 ang aming gastos mag-asawa sa loob. And yung internet connection naman ay 20 euro din monthly hanggang 30 euro. So, depende. Wala kasi kaming internet, kaya hindi ko alam. Pero kasi dati dun sa bahay na tinirahan namin, ang binabayaran ko sa internet ay 22, 24, 30, walang fix. So, depende pa rin. And syempre, yung pinaka-importante, yung pagkain, yung monthly grocery namin. So, magkano nga ba yung nagagastos namin monthly sa aming grocery o sa aming pagkain? So, ang weekly budget ko sa aming grocery is 50 euro. So, dun pumapasok yung mga tinapay, gatas, itlog, yung mga basic na pagkain na kailangan namin sa bahay. And hindi rin naman kami masyadong bumibili ng ulam dahil nga yung asawa ko, meron silang rasyon galing sa restaurant. So, libre yung kanilang pagkain na inuwi nila sa bahay nila. Pati yung kanin ay libre din. Kaya ang aming bigas ay 5 kilos, tumatagal siya hanggang 2 buwan. Kaya medyo matipid kami pagdating sa pagkain. So, ang mga listahan lang namin sa grocery is yung mga basic needs and yung aming personal use. So, yung mga toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo. So, yun. May nakalimutan pa pala akong isama. Yung transportation. Magkano nga ba yung transportation na binabayaran dito? Yung monthly expenses namin sa transportation ay 39 euro yung card kasi dito ay card ang ginagamit namin. So, ito ay pwede sa tram, sa metro, sa mga bus, pero within Milan lang. So, ito yun. Ito yung card na ginagamit namin. So, 39 euro lang siya, pero dahil nga may bonus kami na nakuha before, ay pumapatak lang siya ng 50 euro sa loob ng isang taon. Pero ngayon parang wala na yung bonus abonamento. So hindi ako sure. Pero yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo. At kapag ka student naman at senior citizen ay half the price. So pumapatak siya ng 19 euro and 50 cents. So kayo na lang yung mag-convert into peso. And syempre, hindi rin mawawala yung mga binabayaran natin sa Pilipinas. Kahit nandito kasi kami sa abroad, meron din kaming mga binabayaran sa Pilipinas, katulad ng SSS, yan, yung pag-ibig, kung meron kang investment, tapos meron ding insurance, and syempre, hindi mawawala yung padala sa Pilipinas. Halimbawa ay sa pamilya mo, sa magulang mo, minsan naman ay sa kapatid mo, minsan kapag meron ding mga emergency na kailangan mong magpadala, tumulong, ay yun. Isa rin yun sa mga pinaghahandaan namin dahil nga meron din naman kaming mga pinapadalan sa Pilipinas, kaming mag-asawa. So, nagre-range ang aming ginagastos sa aming expenses sa Pilipinas from 300 euro. So, that's 18,000 pesos monthly. Yun, pataas. Depende na lang kung may ipabibili kami sa Pilipinas kasi yung iba naming gamot, katulad ng mga food supplements namin, vitamins, ay sa Pilipinas ko pa binibili. Kaya kapag may pagkakataon na may uuwi or may magdadala para sa amin, ay nagpapabili kami. So, nagpapadala ako ng pera, pambili ng mga kailangan namin sa Pilipinas na dadalhin nga dito. So, magkano naman yung sahod? So, alam ko excited kayo malaman kung magkano nga ba yung sinasahod ng isang trabahador o isang OFW dito. So, ang sagot dyan ay depende. Yes, depende pa rin kung ano yung trabaho mo.
So, kapag bago ka pa lang dito sa Italy, wala ka pang masyadong experience, nagre-range yung sahod mo sa minsan 800, mababa. Pero parang sa ngayon kasi bihira na lang ata yung 800. Kuripot na lang ata yung ganun na employer. So, usually, nag-i-start sa 1,000 euro. So, that's 60,000. And, so yan yung para sa mga domestic helper. So, pwedeng mag-start ng 1,000 or 1,200. Depende sa experience mo. And, depende nga kung ano yung trabaho. Kasi may kakilala ako, ang trabaho nung lalaki. So, lalaki pa lang yung nagtatrabaho dito. Sa warehouse siya nagtatrabaho. Umabot yung sahod niya ng 2,500 to 4,000 monthly. So, ang laki, di ba? So, from parang ang sahod dito is nagre-range sa 1,000 euro to 4,000, depende sa trabaho. So, kung i-convert naman natin siya sa Philippine peso is 60,000 to 360,000 pesos. So, yun nga ang mga sahod dito. Depende kung anong trabaho mo. And next time, pag-uusapan naman natin kung ano-ano nga ba yung mga trabaho ng karaniwang Pilipino dito or mga OFW dito para magkakadugtong na kasi ito kung ano yung trabaho, kung magkano yung sahod ng bawat trabaho. Pero sa ngayon, yun lang yung ma-share. So, kayo na yung mag-compute kung magkano yung dapat sahurin ng isang pamilya dito para mabayaran nila yung mga monthly expenses nila. At least, meron na kayong idea kung magkano dapat yung sinasahod ng isang pamilya dito or kung magkano yung pumapasok na pera para masustain natin yung pamumuhay dito sa Italy. Dahil kung tutusin, mas mataas yung cost of living dito sa Italy. So, yun lang mga ka-chika. Hanggang sa muli at sana nga ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking video. Kung nagustuhan nyo ay pwede nyong i-share para magkaroon ng idea yung iba nating mga kababayan na gusto ring makapunta at manirahan dito sa Italy. So madami pa tayong mga susunod na topic at sana ay subaybayan nyo. Have a blessed day and God bless us all. Thank you. Bye!